Dito guys, may lumabas na ano ganyan oh. Kasing hayupin. Comment kayo guys kung ano yan. Comment lang anong tawag diyan sa kasing ano na to. Crab yata to. Sabi mo kinakain yan. Hindi ko alam kung kinakain to. Comment below guys. Thank you. Ayun kasi baha dito oh. Pumasok kasi yung tubig dito sa loob. Ayan, ginawan ko ng kanal para makadaan yung tubig para isang daanan lang kayo, daanan namin. Sa mga gamit namin inangat ko na at baka magdamag pang umulan, wag naman sana no. Kasi maaabot itong mga nakaangat kong mga gamit. Tinanggal ko ng gamit diyan para doon na lang sa taas. Kasi problema tayo sa paglalaban niyan, paano papatuyo. Kaya inangat ko na lang guys. Aking mga balita inangat ko na. Diba? Inangat ko na yan. Para mawala na yung ulan, ang lakas ng ulan. Yung anak ko, malungkot. Hindi siya makababa. Pagsapit nga ng umaga mga ka-darling ay meron nga pala tayong naipong tubig galing sa ulan. Kaya naman nag-ipon tayo at nilagyan natin lahat ng jug ng tubig. At sa mga daling salita ay napuno ko naman. Kayo ba ay umiinom din ng tubig galing sa ulan? Kami kasi umiinom ako niyan since noon parang mas malinis ang tubig ulan na nanggagaling at fresh at malamig. Kaya masarap talaga ang tubig ulan na gawing inumin. Salain nyo lang siya mga ka-friendship. Bukod sa nakapag-ipon ka na, nakapagtipid ka pa ng galing tubig repo. At atin ang bubuhatin ang pinuno nating tubig dahil wala naman tayong lalaki dito sa bahay. Kaya sino pa ba ang bubat kundi ako lang din. At yun nga, dahil marami tayong hugasan, nainipon natin na isang araw dahil nag-ipon nga talaga tayo ng mga hugasan. Gawa na nagtitipid kami sa tubig dahil kailangan naman namin magtipid dahil wala naman kami sariling repo. Nakikiigib lang kami mga kapensip sa aming kapitbahay. At nag-aantay pa kami kung kailan sila bakante at nakauwi galing sa trabaho bago kami makakaipon ng tubig. At dahil nga kailangan natin mag-ipon, mabuti na nga lang at umulan. Subalit, matindi naman ang pagputik dito sa loob ng bahay namin dahil pumasok ang tubig. Isang buwan pa lang kami dito mula nung nakalipat kami galing sa itaas, kami dito na ngayon sa baba. At sadyang maputik talaga dahil pababae ng aming area. Kaya ganun na lang ang pagpuputik. At dahil nga linggo ngayon at nandito ako ngayong araw rin ako ng linggo na nakapagpahinga at ang haba rin talaga ng pahinga ko dahil wala naman talaga akong ibang trabaho kaya ito lang talagang inaasahan namin mag-ina at hindi lang pala kami dito ang nandito sa loob ng tahanan dahil wala naman yung mga trabaho ang mga kasama ko dito at umaasa lang din sa akin. Ayun at kumaambunan kami ng kapatid ko, salamat. Kung tutuusin hindi naman talaga nakakasapat ang mga tinutulong sa amin ng kapatid ko dahil talagang pamilya na siya kaya pamilya niya rin lang siyempre ang iisipin niya at kumaambunan kami yun lang ipagpapasalamat mo kaya hindi talaga pwedeng pabanjing-banjing ka lang mag-iisip ka talaga ng paraan para makaroon ka ng sideline na hindi ka naman umasa sa tulong ng iba. Kaya naman yung kapatid ko wala nang trabaho dahil nagkaroon siya ng sakit nang galing kasi sa Maynila kaya kailangan niya magpagaling. Mabuti na nga lang ang kanyang mga gamot ay libre. At yung panganay naman namin kapatid na babae ay may depression siya. Hindi nga namin nagawa ang paggamot dahil wala kaming budget, wala kaming pera. At dahil wala na rin kaming mga magulang at ulilang lubos na kami dahil namatay na aming mga magulang kaya sinakaya na lang namin ang lahat ng hamon sa buhay. Kailangan sikapin talaga namin may taguyod ang buhay ng bawat sa amin. At hindi talaga ganun kadali ang magkaroon ka ng mga inalagaan. Mahirap talaga pag ikaw lang yung halos inaasahan. Ang hirap talaga, sobrang hirap. Ang pinakamahirap na mag-adjust ay magkaroon ka ng kapatid na wala na sa sarili. Kung minsan ay matinong isip pa iba-iba, di mo malaman kung Alzheimer's ang sakit o ano ba. Dahil wala kaming kakayahan ipagamot siya dahil mahirap lang naman kaming mga tao at walang permanenteng trabaho o pinagkakakitaan. Pajab-jab lang talaga ako. Kaya ako umakyat dito muli sa Puerto para matubaka at ayusin ko ang buhay ko para may tuguyod ko yung aking mga anak dahil talagang malayo ako sa mga anak ko. Mag-anak buhay ako sa probinsya pang mga anak ko nandito sa city. Kaya pinag-ipon ko sila para magsama-sama kami pero iba nangyari. Saklap lang talaga ng pangyayari, kalat-kalat na naman kami. Minsan kinakausap ko na lang ang sarili ko at tinatanong ko sa Diyos, Lord, bakit ganun ang buhay ko? Bakit ito ba yung para sa akin? Ito ba yung deserve ko ba ito yung buhay na ganito? O ano ba ang plano mo? Kaya tatanggapin ko naman kung ano mga plano mo. Kaya matapos kong gawain ko, magpahinga ako, nag-isip-isip, mamuni-muni. Salamat sa walang sawang suporta ninyo mga palangga.